Ito na mga kabasketball, Coach Tim Cone, tama ba yung naging pasya na isama yung 4 na players ng Barangay Ginebra sa ating Gilas Pilipinas? At Kai Sotto, posibleng nakakakuha na ng kontrata sa US kaya tahimik. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ng Samahang Basketball ng Pilipinas ay pinakilala na nga nito ang Final 12 lineup ng ating national team na ipantatapat sa dalawang pinakamalakas na bansa sa Asia ngayon na New Zealand All Blacks at Australian Boomers para nga sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na magaganap na ngayong July. Pasok yung mga main players ng ating national team na sina Justin Brownlee, AJ Edu, Junmar Pajardo, Chris Newsome, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Arl Tamayo at Scottie Thompson. Pero bukod kay Justin Brownlee at Scottie Thompson ay nakapasok din sa ating Gilas Pilipinas Final 12 ang dalawa pang players ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra na si RJ Abarrientos at Troy Rosario kasama sina Justin Baltasar at Mike Phillips na susubukang punuan ang pagkawala ni QMB at Kai Sotto ngayong third window. Bagaman marami yung natutuwa dahil sa additional size ng ating Gilas Pilipinas dahil sa pagpasok ni Justin Baltasar, ni Mike Phillips at ni Troy Rosario at sa pagbabalik ni RJ Abarrientos na dagdag shooter, may mga Pinoy basketball fans naman ang nagtataka kung bakit hindi pa din nakapasok sa Gilas Pilipinas ang 3-point shooter na si Jordan Heading. So ang tanong mga kabasketball, tama ba yung naging desisyon ni Coach Tim Cone? Pwede kasing sabihin ni Coach Tim Cone na konti na lang yung oras, yung preparation, kaya hindi na tayo pwede pang kumuha ng additional players na tuturuan pa natin gaya ni Jordan Heading. Tsaka sa panahon ngayon, pwedeng sabihin ni Coach Tim Cone sa pagkakataon, malalaki yung kalaban natin, New Zealand at Australia, hindi natin kailangan ng guard. Dahil nagbawas na nga ako ng guard di ba? Binawas ko na nga si Juan Gomez de Leaño sa si CJ Perez. Parehong guard yun, pareho ring may tira sa labas yun. Si CJ Perez nga ngayon ko lang tinanggal So pwede niyang sabihin yun mga kabasketball. Mahirap makipagtalo. Di ba? Dahil alam naman natin si Coach Tim Cone, pinakamaraming kampyonato sa PBA, may ginto sa Asian Games, sa SEA Games, alam ko may ginto ring nakuha si Coach Tim Cone. Natalo niya yung ng Gilas ang Latvia at ang New Zealand under Coach Tim Cone. So, kung tama, si Coach Tim Cone yung makakasagot dyan. Saka yung magiging resulta ng laban natin kontra sa New Zealand at Australia. Kasi malaking bagay yung dagdag size, Especially, itong pagpasok nga ng mga malalaki natin dahil alam naman natin na malalaki etong New Zealand at Australia. Kaya para sa akin mga kabasketball, wala akong nakikitang mali. Gusto ko rin si Jordan Heading, pero siguro kung mga sa susunod na pagkakataon, kailangan ng Gilas pool, mas mahabang preparation, gusto ko rin makasama si Jordan Heading sa ating Gilas Pilipinas. Pero ngayon, suportahan natin ang ating national team. At speaking of national team na hindi maglalaro ngayon, si Kai Sotto sa ating Gilas Pilipinas, mga kabasketball, gusto ko pong sabihin sa inyo to dahil alam naman natin, sinabi na rin naman ni Homer Saison na hindi siya nakakakuha ng impormasyon ngayon patungkol nga dito sa susunod na paglalaroan ng ating pambatong si Kai Sotto. Yung ibinalita niya na si Kai ay maglalaro o hindi maglalaro sa Gilas, sa Summer League siya maglalaro, nakuha niya po yun kay Coach Tim Cone. So wala siyang access ngayon. Napakatahimik ng kampo ni Kai Sotto kasi po kung Summer League po maglalaro si Kai, duda ako dahil dapat binalita na yan gaya nung kay Lee Yun-jung ng Korea, matagal nang binalita na maglalaro siya sa San Antonio Spurs kasi parang tryout lang naman ng NBA Summer League, minsan nga wala pang nakukuha dyan, bihirang bihira, diba? Bakit tahimik ngayon yung kampo ni Kai? Posible po, pakiramdam ko, malakas ang kutob ko. Pwede nyo akong balikan dito mga kabasketball, Malakas ang kutob ko na kung Japan B-League kasi binalita na yan ng B-League team na kumuha sa kanya So hindi po dyan. Maaari po na nakasecure na ng kontrata etong ating pambatong si Kai Sotto
sa USNCAA team, isang USNCAA team or sa isang NBA team. Yan lang po ang aking pakiramdam. Pero kayo, ano masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.